Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ang testimony ko that Father God nagbibigay ng signs para sa atin para tulungan tayo. So, bago akong umalis ng bahay parati, nagpa-pray ako. And ito yung prayer ko. Lord Jesus Christ, Father God, Holy Spirit, buksan mo ang mata ko, isip ko, puso ko, at tenga ko para marinig ko ang kalooban mo, anong warnings mo sa akin, saan dapat kong, saan gusto mo akong pumunta. Lahat na. At importante, sabi ko parate, Lord Jesus Christ, put me at the right place, at the right time, at the right location, with the right people. Either bibigay ni Jesus Christ sa akin ng tao para tulungan sila at marinig ang gospel of salvation at repentance para maging safe, or tutulungan nila ako at matuto ako sa kanila din. So, there was a time na tatawid ako sa Manila. It's in Taft Corner, UN, United Nations. Very busy street yan. At intersection 4 intersection yan, right? So, tatawid na ako papuntang Padre Faura. And yung light para tumawid, green na. So, bago doon, nag-warn ni Father God, nakita ako ng sundalo. Daming sundalo. And ibig sabihin ng sundalo sa akin, yung sign ni Father God, be still, wait, at trust God. Okay? Trust God. And so, when nakita ko, sabi ko, Lord, buksan mo mata ko at tenga ko para alam ko anong dapat kong gawin at ano yung danger. So, alam ko merong mangyayaring masama, pero hindi ko alam ano yon at kailan. Like, it can be anytime, but ano yung, saan ako iiwas, right? So, tatawid na ako, right? So, andun, hindi pa ako na-reach ng gitna ng pedestrian. Sa corner lang. Tapos, merong ambulansya, tatawid, across Taft. Di ba, first of all, right of way sila. So, yung traffic enforcer, nasabi, senyas, sige, go. So, nakita ko, say, okay, so stop here. And ang daming kotse din, pasaway. Kasama din sila. Kala nila, ay, VIP kami, pwede kami, di ba? And hindi yun di ba? Dapat ambulansya lang. So, ang dami nila, siguro mga 3-4, right? Nakasama sila. You know, yung danger is like talaga natatakot ako that time. Pasaway din sa likod ko. Yung mga coaching gustong mag-turn right sa likod ko. At mga motorsiklo nagsingit sa likod ko. Sabi ko, Lord, so sa harap ko, mga kotse. Sa likod ko, merong kotse. Tapos, sabi ko, go ako, diba? Pedestrian, pero bakit ang daming kotse? Dapat isa lang, ambulansya lang. Pero ang daming pasaway. Okay? So, sabi ko, natakot ako, Lord Jesus Christ, tulungan mo ako. Yung unang ko prayer, wag ma-hit ako. Okay? Yung walang driver na sobrang careless, nasagasan niya ako. And it would be worse, right? Not good. Tapos, sabi ko, Lord, una, give me peace, give me peace. Anong dapat ko gawin? I heard the Lord Jesus Christ at Holy Spirit voice. Sabi daw niya, huwag ka matakot. Una, huwag ka matakot. Tapos sabi daw niya, be still. Diyan ka lang. Huwag kang gumalaw. Diyan ka lang.
Tapos sabi daw niya, kasama mo ko. Walang mangyayari sa iyo masama. I felt peace. At it felt like 20 minutes, pero yung happening 10-15 seconds lang. Parang nasa storm ka. You know, everything is chaotic. Pero when sa gitna ako, sabi daw ni Jesus Christ, kasama mo ko. I felt peace. I felt secured. Tignan nyo wala akong protection. At ang daming pasaway. Pwedeng merong masamang tao na hindi nila ako nakita, pwede nila sagasa ako. But God is with me. And then, when natapos na, nasikita ko yung mga tao, nagka-crossing na, I went. And when I reached the corner of UN, I looked back. Sabi ko, Lord, thank you. Thank you, Jesus Christ. Salamat. That's why hindi ako natakot Wala akong takot sa ibang bagay. Kasi, na-experience ko yun That when you call out on the Lord Jesus Christ, kasama mo siya, He's gonna protect you. Meron kang angels around you. The thing is, kulang lang tayong mag-ask Jesus Christ, Lord, tulungan mo ako, turuan mo ako. Discipline me. Simple lang yun, tawid lang ng kalsada. Pero andun siya. Even though nagpapanik ako. Pero sabi ng calm down. So yun yung mga signs ng isang sign yun sundalo ng warning. Yun na extreme hindi nangyayari ulit yun. Sana hindi ulit. Pero that was the worst. Something good naman when nakikita ko ang rainbow. Signing Father God sa akin, one day kukunin niya ako to go home. Promise niya. Makakasama ko ulit ang pamilya ko. Andun na sila. Halos lahat na andun na. So, that's why, when nakita ko yun, I'm happy. And sana, you pray about it. Ask Jesus Christ, anong mga signs ng dapat ko malaman? Para alam ko, ano yung will mo, ano yung gusto mong gawin ko. Para sa iyo naman Hindi naman para sa kanya, para sa iyo. Para ma-experience mo yung pagmamahal niya sa iyo. That was my testimony. Sana na-inspire kayo to pray more and to seek what God wants us to see and hear, understand. Mahal niya tayo, Papa natin siya, di ba? Father God, hindi niya tayo pabayaan. Ako mismo muntik na akong namatay. Pwedeng namatay ako. Pero He didn't let it happen kasi hindi ko patay. Kasi bakit? Para i-share ko tong testimony nito. Dahil huwag kayong matakot. Kasama niyo parati si Jesus Christ. Basta gawin niyo ang kalooban niya, magsisi sa lahat ng kasalanan, araw-araw yan. Protect niya ka. He'll provide everything you need. Ito ang end of the message. Please share this para mas madaming ma-inspire na to be brave. Huwag kayo matakot.
Matakot kayo mamatay? Kung takot kayo mamatay kasi meron kayong kasalanan pa na kailangan nyo magsisi. Pero ako, hindi ako takot mamatay. Kasi nag-repent ako araw-araw eh. Kung namatay na ako, ibig sabihin, tapos ng repentance ko, pwede na ako umuwi kung kalooban ng Diyos. So, anyways, this is the end of the video. Sana na-inspire din kayo. May Jesus Christ bless you.